na yung water content no, ng mga cells natin. Kaya nga nagkakaroon na ng wrinkles, yung elasticity ng skin or ng ibang tissue sa body natin nagiging rigid na din ano kasi napupuno na yan ng kumbaga parang senescence no parang nagtumatanda na yung mga cells no to di man combat to tawag dito prolong no yung aging process na yan. Yung parang para lang hindi maging premature yung aging process na yan. Mas maganda kung lagi tayong well hydrated. So kailangan lagi tayong umiinom ng tubig, okay? Okay lang naman uminom ng ibang beverages people, no? As much okay lang naman. Kaso lang dapat as much as possible, mas madami yung water intake mo kaysa sa yung mga soft drinks, milk tea, kape. Okay, so kasi kailangan ng tubig ng katawan natin. So ano bang importance ng water? Ayan, is for transport ng nutrients, removal of waste product, and metabolic reactions. Okay, doon nangyayari sa water na yan. So parang ganito lang yan, no? Kung i-relate natin yan sa history, no? History ng trading, okay, sa Pilipinas, sa buong mundo. Eh, di ba, saan ba nagkakaroon ng center of commerce? Okay, so nagkakaroon ng center of commerce dun sa area na merong river. Okay? Bakit? Kasi mas mabilis ang transportation dun ng goods, okay, ng products, ng tao, okay, etc., etc. So, dun siya nagaganap lahat sa river. So, nandun yung exchange, okay? Exchange na nangyayari. So, ganun din yung nangyayari sa loob ng katawan natin. So, kailangan natin ng tubig kasi dun nangyayari yung exchange. Exchange ng delivery ng nutrients and then pick up ng waste product and then yung mga metabolic reactions na yan. Especially doon sa loob ng cells natin, doon sa area ng cytosol. Okay? Doon nangyayari yung mga metabolic processes na yan. Okay. So, water. Okay? So, meron tayong two compartments ba? Kung tawagin yan or two areas. Ayun na lang. Two areas to which we can find yung fluid na yan or yung water na yan in our body. So, we have ECF and then ICF. So, when you say ECF, that is what we call extracellular fluid. Okay? So, that is 1/3 of our total body water. So, pag sinabi mong extracellular fluid, extracellular nga, ibig sabihin sa labas ng mga cells. So, pwede siyang, ayan, pwede siyang mga interstitial fluid. So, when you say interstitial fluid, yan yung fluid located in between, okay, in between sa mga cells, no? In between ng mga cells. Or pwede rin naman yung intravascular fluid natin or yung tinatawag nating plasma. So, 1/3 yan ng, alin, ng katawan natin. Okay? So, yung 2/3 ng fluid natin ay can be found intracellularly. Yung ICF, yung intracellular fluid na yan. Okay? That can be found inside the cells. Eh, yung buo natin pagkatao class, diba, is composed of cells. So, majority talaga ng tubig ay nandyan sa loob ng cells kasi nga, dyan nangyayari yung mga metabolic processes and all. Okay, ngayon, as medical technologies class, between the two compartments or two areas to which we can find yung cellular fluid na yan, ang primary concern natin is yung extracellular fluid, specifically the plasma, no? Kasi we are assessing the amount of analytes, no, dissolved in plasma. So, hindi natin focus yung water, okay, or yung mga analytes sa loob ng mga cells. Kasi paano natin kukunin yan? Ano yan? Sisirain mo yung mga cells, i-dissect mo pa yan? Hindi. Okay, so dapat nasa loob lang yan sila. Okay, hindi sila dapat nasa labas. So, ang primary concern natin, kung ano-ano yung mga analytes na nasa labas, nasa normal range ba yan, o masyado ba silang mataas, mababa, etc., etc. To assess, paano ba nangyayari sa metabolic processes na body natin. Okay? Ngayon, ito rin yung concept na tinitake into consideration natin in terms of sources of error sa mga
analyte determination natin. Why? Kasi nga, our main focus is yung plasma, yung extracellular fluid. So, whatever electrolytes dissolved in this area, okay, so meron tayong nakaset na normal value niyan. Eh, what if yung blood sample mo na hemolyzed? Okay, hemolyzed siya, nag-lysis. So, ibig sabihin, yung mga RBCs pumutok, nasira. Eh, ang RBCs mo ay cells din naman sila, di ba? Cells sila with what? Intracellular fluid. So, if nagkaroon ng lysis, what will happen to that intracellular fluid? Siyempre, lalabas. Okay, lalabas. Hahalo sila sa plasma. So, ano mangyayari? Madadagdagan ng tubig yung plasma. So, kung nadagdagan yung tubig yung plasma, ano mangyayari? Magkakaroon ng tinatawag na dilutional effect. So, what is a dilutional effect? Dilute nga, na-dilute siya, nadagdagan ng tubig. So, whatever solutes present in that particular fluid or in that particular sample, ano na mangyayari? Ayan, na dumaan na yung taho. Ano na mangyayari? Magkakaroon ng false decrease result. Okay? Bakit magkakaroon ng false decrease na result? Kasi nga na-dilute. Okay? Nadagdagan siya ng tubig galing sa tubig sa loob ng red blood cells. So, aside from dilutional effect, no? So, syempre, may mga analytes din inside the ICF, okay, na supposedly nasa loob lang ng mga cells. So, technically speaking, dapat mababa sila sa extracellular fluid. So, kung nag-lyse yan, what will happen? Magkakaroon ng false increase naman ng mga ibang analytes, okay, sa extracellular fluid kasi nga na-lyse ito. Kaya nga, diba, as much as possible, walang lysis, walang hemolysis doon sa ating sample kasi nagkakaroon yan ng erroneous result. Okay? So, ano yung mga sources ng hemolyzed samples natin? So, common ko yan nung inyong practical exam. Alin? Pag nagtatransfer ng dugo. Okay? Nagda-drop yung blood. Okay? Hindi pwedeng mag-drop yung blood kapag nagtatransfer kayo ng blood sa tubes. Why? Kasi nga, yung blood is composed of what? Blood cells. Kung nag-drop yan, ibig sabihin, nagbanggaan yung mga red blood cells, okay, sa isa't isa. Eh, hindi naman sila ganun ka-rigid or hindi naman ganun ka-strong yung mga cell membrane na yan. So, minor clashes lang yan. It can affect na doon sa structure ng cell membrane nila. So, madali na silang mag-lyse. No? Ma'am, isang patak lang po, hindi. Okay? Hindi natin siya nakikita macroscopically speaking kasi nga sobrang liliit lang yan. Pero microscopically speaking, nagkakaroon na yan ng effect doon sa blood sample natin. Kaya nga, anong laging sinasabi sa inyo, kailangan mag-flow yung dugo sa gilid ng tube. Hindi siya pwedeng mag-drop kasi nagkakaroon na yan ng hemolysis. Okay? So, hindi rin yan pwedeng isalin ng diretso lang sa tube. Kunyari, di ba yung syringe, no? Yung, may iba kasing ganun. Anong nangyari? Tinanggal yung needle, then transfer lang directly sa tube. Yung as in straight lang doon sa tube, hindi na pinararan doon sa gilid. Lysed na yon. Okay? And then doon sa mga lab activity na ginawa natin previously, 'di ba? Minsan yung iba may red pa yung medyo reddish yung serum. Okay, bakit? Sa pagba-blood transfer 'yan. Okay? So kailangan magraran yung dugo sa gilid, no? Sa gilid ng tube. Okay? So, yan yung pinagkaiba ng ICF and then ECF natin. So, next. So, speaking of plasma, our normal plasma is composed of 93% water and 7% solute. So, for example, na-dehydrate yung patient. Okay, na-dehydrate yung tao. What will happen? So, bababa ang kanyang water level, no? Bababa ang kanyang water level, but yung solutes niya will remain as 7%. Pero, significant change na yun sa body. Why? Kasi, magre-reflect sa body na tumaas, okay, quote and quote, tumaas yung solutes. Kahit hindi naman, kasi nga bumaba yung water. So, parang ganito lang yan eh.
Kunyari, nagmumumog ka. Nagmumumog ka ng isang baso ng tubig na mayroong asin. Okay, so sabihin natin yung isang baso mo, nilagyan mo ng isang kutsarita ng asin, pinangmumog mo yan. Siyempre maalat yan, pero hindi siya ganun kaalat. Pero yung sunod na pangmumog mo, anong ginawa mo? Siguro 1/4 lang ng tubig yung nilagay mo sa baso, and the same pa rin yung amount ng asin ang nilagay mo doon sa baso mo. Pagka minumog mo yan, ano ng lasa? Sobrang alat na. Bakit? Kasi nagiging concentrated yung salt doon sa tubig mo na masyadong konti. So parang ang dating or parang ang lasa sa'yo, masyadong maraming asin. To which, same lang naman yung amount ng asin. Ang ano nangyari, konti kasi yung tubig na naandon sa baso mo. So, ganun din yung mangyayari sa katawan ng tao. Kaya hindi po pwedeng ma-dehydrate tayo kasi kakaroon ng imbalances sa amount ng solutes present in our body. Okay, on this slide, it is also indicated that the main determinant of extracellular volume is sodium chloride. Okay, particularly or specifically sodium talaga, no? Bakit? Bakit itong sodium chloride or bakit yung sodium? Kasi nga, they are both what? Electrolytes. And electrolytes are dissolved in water. Aside from that, they also possess charges. Ano yung mga charges na yan? Okay, ano yung mga charge na yan? Positively charged, saka negatively charged ions. Kasi mga ions yan. In a way, we can say that it maintains electroneutrality. So, bakit electroneutrality? Bakit nagiging neutral yung mga electric charges na yan? Kasi nga, si sodium ay positive, si chloride ay negative. So, nababalance out lang nila yung positive and negative charge sa body. Okay? So, sabi dyan, main determinant of extracellular volume or extracellular fluid. So, there are other determinants of extracellular fluid kasi, okay? So, they participate in maintaining the normal blood osmolality. Okay, so ano ba yung blood osmolality? Blood osmolality ay yung, alin, yung kumbaga yung lapot ng dugo natin, no? Yung lapot ng dugo natin. So, aside from sodium, ayan, meron pa tayong ibang analytes. So, ano-anong analytes yon? So, yun yung mga analytes na discuss na natin nung CC1. Okay? So, ano nga yung major analyte na lagi nating na-mention in carbohydrates? Open mic. Para hindi ako mag-switch ng screen. What is the major analyte or representative of carbohydrates? Glucose po. Okay, very good. So, meron tayo dyang glucose. So, for proteins naman, ano yung major analyte natin doon? For proteins, ano yung nagko-contribute sa blood osmolality? Albumin, ma'am. Okay, albumin. Pagka NPNs naman, ano naman? NPNs. Hala, wala nang sumagot. Ano ba yung NPNs? Non-nitrogenous protein. Ano daw? Ayun, yung sa kidney. O, yun na lang. Nitrogenous non-protein. Ayun, non-protein nitrogenous compound. Ayun. Ano yun? Yung major analyte natin doon sa NPNs.
Ma'am, ano hello. ba siya? Protein po Sige, ba? go. Ano po? Protein po ba siya or yung ammonia po? Hindi po siya protein kasi nga non-protein ano daw, non-protein, non-nitrogenous compound siya. So, di siya Oo. diba? Non-protein nitrogenous compound. O ano, Urea. sige kayo. Okay, very good, no? Urea po, no? So, yun yung mga contributors natin in maintaining normal blood osmolality kasi sila yung kumbaga parang yung composition nila sa ating blood plasma ay medyo matataas yung percentage, no? So, naandyan yung glucose for carbohydrates, albumin, isa proteins kasi nga albumin is our major transport protein, di ba? Then, what else? Nandun din yung ating, urea, no? Yung waste product sa body. And then, sodium nga sa electrolyte. So, sila yung, kumbaga, nagdi-dictate kung gaano kalapot yung dugo ng pasyente or ng isang tao. So, for example, tumaas yung mga analytes na yan sa body ng patient. Sabihin natin normal pa rin yung hydration status nila, pero tumaas yung mga analytes na yun. What will happen doon sa blood ng pasyente? Okay, lalapot yung dugo. Okay, so ang ending niyan, magkakaroon ng tinatawag na hypertension yung patient. Okay, so bakit magkakaroon ng hypertension yung patient? Hypertension, so tumataas yung tension sa dugo, tumataas yung blood pressure, tumataas yung effort na ine-exert ng heart at ng blood vessel to maintain yung normal blood flow. Bakit tumataas? Kasi nga masyadong malapot. Yung fluidity ng plasma ay hindi optimum, kumbaga. Kasi nga malapot siya. So, kailangan mag-exert ng effort ng circulatory system para lang mag-flow yung dugo. Kaya nga binibigyan ng gamot yung mga may hypertension kasi hindi po pwedeng masyadong mataas ang blood pressure, ganon. Tsaka blood flow, ano yan? May nag-chat mo sa akin. May tumunog eh. Anyway, sige, kala ko may nag-chat. Saan na nga ako sa sinasabi ko? Ayun, yung sa mga blood pressure na yan. So, yan yun. Kaya nga, di ba, napansin niyo for patients with diabetes, no, yung mga may diabetes, ano nangyayari? High blood din sila, okay? May hypertension din sila, okay? Mataas ang kanilang BP kasi nga mataas ang kanilang blood sugar. Okay, same goes with patients na undergoing hemodialysis kasi nga tumataas yung waste, no, sa dugo nila, yung urea. Okay, ganun din sa ibang patients na may problema, kunyari sabihin natin sa adrenal glands, okay? So, masyado nilang nare-retain yung sodium. So, tumataas din yung kanilang, mga blood pressure. So, dapat merong tinatawag na balance, okay? So, may mga balance na ganap dyan, okay? Okay, so ano ba nangyayari sa loob ng water, okay, sa dugo natin. Okay, so andun nga yung nangyayari yung transport na tinatawag natin. So we have two types of transport, diba? The active and passive transport. For active transport, it requires energy, okay, ng ATP para ma-transport yan from extracellular environment to intracellular environment, okay? Extra to intracellular environment, no? Kasi ang barrier nila diyan ay yung cell membrane. So, para makapass through sila dun sa cell membrane, kailangan nila ng energy. However, there are some analytes, no, that can diffuse lang, no, doon sa cell membrane na yan without the use of energy. Now, how can we assess yung concentration sa dugo? Okay, we can assess yan based on osmolality and osmolarity. Okay, between the two, ito yung mas madalas nating tinitake into consideration, no? Ano-ano ba yung mga factors, okay, attributed to osmolality or blood osmolality? Ayan, we have yung freezing point, boiling, vapor pressure, osmotic pressure, and all. But always remember, people, the major contributor of blood osmolality ay sodium kasi ito ay readily dissolved in water. Okay? Siya yung pinaka nagpa-participate sa pagkalapot ng ating dugo. Okay? Ngayon, so okay ka na. Alam mo na yung relationship ng electrolytes at ng
water. Anong purpose ng water sa buhay ng tao? Ngayon, how is water being regulated, no, in our body? So we have 3 factors to consider. Number 1 is thirst sensation. So matik na yan. Pag matagal ka hindi uminom ng tubig, anong nararamdaman mo? Nauuhaw ka. Anong system sa body natin ang responsible dyan? Yung ating nervous system, no? So magsisignal yan sa'yo na, oy, hindi ka pa uminom ng tubig, nauuhaw, bibigyan kita ng thirst sensation, no? Mauhaw ka dyan para, pumunta ka na sa kusina at kumuha ng isang basong tubig. Ngayon, syempre, matigas ang ulo mo, hindi ka iinom ng tubig kasi kaya mo pa. Okay? Anong gagawin? Kailangan may plan B. Okay, ang nervous system. Ano yung plan B? So, magpupunta na tayo or mag-i-introduce na tayo ng kaunting endocrinology ha, kasi related talaga ang electrolyte sa ating endocrine system. So, meron silang connection dyan. Okay, so hindi ka sumunod sa nervous system mo. Saan napupunta ang plan B, okay, ng katawan mo. So, magre-rely naman siya sa ating endocrine system. Okay? Particularly yung pituitary gland. Anong gagawin ng pituitary gland? Okay? Magsisikret siya ng tinatawag na ADH. What is ADH? ADH is a hormone, no? Ang tawag natin dyan ay anti-diuretic hormone. Okay? Anti-diuretic hormone. So, hormone yan against diuresis. So, when you say diuresis, yan yung urination. So, since hindi ka nga umiinom ng tubig, sasabihin ng pituitary gland, huwag ka ding umihi. Okay? To conserve water. Kasi nga, hindi ka umiinom ng tubig eh. Okay? So, to conserve water. Please remember ha, secreted by. Secret lang. Yan lang ang trabaho ni pituitary gland. Okay? Particularly posterior, no? Posterior pituitary gland. So, yan lang ang kanyang siste. Yan lang ang kanyang role sa buhay. Mag-secrete ng ADH, no? So, secret lang siya. Okay, posterior pituitary gland. Sino yung gumagawa ng ADH? Ang gumagawa ng ADH ay hypothalamus, ha? So, gagawin ni hypothalamus yung ADH, ipapasa niya yung kay posterior pituitary gland for storage and secretion whenever needed. Okay? So, hindi ka nga naiihi kasi nga, pinipigilan kang maihi ng ADH, na anti-diuretic hormone. So, aside from that, meron pa tayong ibang organs, no, responsible in regulating yung blood pressure natin, blood osmolality natin. Okay? So, ano yon? Ito na yung RAAS. So, in severe cases, kunyari na pansin ng mga laman loob mo na mababa yung blood flow. So, maraming reason kung bakit mababa ang blood flow. So, one common reason is what? In the state of dehydration or merong bleeding, may hemorrhage or whatsoever. Okay? So, basta bumaba yung blood flow. Ang unang-unang organ na makakadetect niyan ay ang ating kidneys. Okay? Bakit kidneys? Kasi ang kidneys po, ang main function niya is to filter blood. Okay? So, paano niya i-filter yung blood? Nakarely lang siya sa normal blood flow. Di ba may normal blood flow tayong na-discuss nung inyong AOBF na subject, di ba? So, nagre-rely lang yung kidneys na yan doon sa blood circulation, sa blood flow na dumadaan sa glomerulus. Ngayon, hindi makakapagtrabaho ng maayos ang kidneys kung hindi niya nare-reach yung speed ng blood flow, okay, sa glomerulus. So magtataka yan, sasabihin ng kid, ba't ganun? Parang ang bagal nung dating nung dugo dito. Hindi ko magawa yung trabaho ko ng maayos. Okay, anong gagawin ng kidneys? Magre-release yan ng message. Okay, magre-release yan ng hormone. Anong hormone ang i-release niya? Ayan, renin. Okay, sabi niya dyan kay renin, utusan mo nga itong si liver na mag-produce ng hormone at saka ng message. Okay, papunta dun sa iba nating tropa sa RAAS. Okay, yung RAAS system na yan, yung RAAS na yan. Okay, para bumilis yung blood flow kasi hindi ko magawa yung trabaho ko. Okay, so yun yung gagawin ni
renin. So, si renin pupunta sa liver. Sabi niya sa liver, oy liver, sabi ng amo ko, kailangan daw itaas yung blood flow kasi nga naramdaman namin na mababa yung blood flow. Anong sasabihin ni liver? O sige, magre-release ako ng hormone na angiotensinogen. Okay, angiotensinogen muna siya. So, inactive form ng angiotensin. So, after niyang ma-release, okay, sa system, magiging active form na yan, magiging angiotensin na siya. Okay, so ano namang purpose nito ni angiotensin? Angiotensin nga, angio means blood vessels. Okay, mga blood vessels. Tensin o tens, binibigyan niya ng tension. Okay, yung mga blood vessels. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng vasoconstriction. So, pinapaliit niya yung lumen ng blood vessels to increase yung blood pressure, okay, doon sa dugo para tumaas yung yung blood pressure, magkaroon ng stable na blood flow. So parang sa hose, 'di ba? Kunyari mahina yung tubig niyo diyan sa bahay ninyo. Anong ginagawa mo? Nilalagyan mo ng takip or parang tinatakpan mo yung dulo ng hose para tumaas yung pressure ng tubig, no? Na kailangan mo pag nagdidilig ka ng mga halaman dyan sa iyong hardin, sa iyong hasyenda, okay, dyan sa kanya-kanya yung bahay. Okay? So, yun na yung gagawin. Okay? Magkakaroon ng vasoconstriction. So, aside from that, itong si angiotensin, magbibigay din yan ng information kay adrenal glands. No? Sabihin niya, adrenal gland, sabi ni liver, kailangan daw nating itaas yung blood flow. Okay? Kasi nagre-reklamo si kidney kasi nga hindi niya magawa yung kanyang trabaho. Sabi ni adrenal gland, okay, sige, maggagawa ako at magre-release ng aldosterone. Okay? Ano naman function ni aldosterone? Ang function ni aldosterone ay sodium retention. Okay? So, i-retain niya yung sodium sa kidneys para tumaas yung blood pressure. Okay? So, yun yung RAAS. Okay? So, i-absorb niya or re-reabsorb niya, i-retain niya ulit yung sodium. Okay? By aldosterone. So, somehow, medyo merong similarities itong si ADH tsaka si aldosterone. Kasi, si ADH, nire-retain niya yung water, di ba? Nire-retain niya yung water. Whereas si aldosterone naman, nire-retain niya yung sodium. So, si sodium kasi ay dissolved in water. So, whenever aldosterone is present sa blood, no, ng tao, nare-retain niya yung sodium, sumasama yung tubig. Okay? Sumasama yung tubig. So, parang halos same sila ng halos, no? Same sila ng outcome, no? In terms of water pool, no? Water pool. Okay? Yun nga lang, ang main focus kasi nito ni aldosterone is sodium lang talaga. Nagkataon lang na si sodium ay dissolved in water. Kaya sasama si water dyan. Ito, si ADH, ang primary concern niya dyan is yung water. So, wala siyang pakialam kung anong electrolytes ang dissolve sa water na yan. Basta ang punto niya, hindi ka iihi. Okay? Kasi nga anti-diuretic hormone siya. So, ito yung mga key players in maintaining our normal blood osmolality, yung normal water natin, okay, sa body natin. Okay? Okay. So, ngayon, ano ba ang importansya nitong electrolytes natin? So, when you say electrolytes, these are ions with different charges. So, pwedeng cation yan, positively charged, or anion yan na negatively charged. But the point is, regardless kung positive or negative yan, they should maintain electroneutrality. Merong balance between positive and negative charge. Okay? Kasi parang lang to class, yung mga electrolytes, parang baterya. No? Parang kumbaga sa sasakyan, hindi gagana yung sasakyan na wala siyang baterya. So parang ganun din yan sa katawan ng tao. Hindi gagana yung mga muscles natin sa body kung wala tayong mga electrolytes kasi they are reliant doon sa mga charges ng mga electrolytes natin. Ayan, katulad yan sa heart, okay, sa neuromuscular excitability, yung contraction nga, okay, ng mga muscles natin. So, aside from that, yung maintenance ng osmotic
pressure natin, yung osmolality din natin. Then, they can also be cofactors dun sa enzymes as discussed previously. They also regulate ATPase ion pumps. Then, acid-base balance and replication of nucleic acid. So, maraming role itong mga electrolytes natin sa body that we need to take into consideration. Kaya nga kailangan laging may balance. Okay? So, kunyari, kayo, in the state of dehydration, anong gagawin mo? Kasi ang typical na solution na ginagawa ng mga tao, pag dehydrated yung pasyente, anong ginagawa? Pinapainom ng tubig. Okay? Very wrong yan. Okay? Ma'am, dehydrated nga, di ba? No. Kapag plain water, ang binigay mo dun sa patient na dehydrated, sabihin natin severely dehydrated, hindi niya ma-absorb yung water. Eh, bakit hindi niya ma-absorb yung water? Kasi nga, plain water lang siya. So, iinumin niya and then iihi lang niya yan. Konti lang yung water na ma-absorb niya. So, to increase yung absorption ng water, you need to mix salt, no? Salt doon sa tubig na yun. And then, konting asukal. Okay, so yun yung natin, yun yung binibigay, no? Sa mga dehydrated na tao. Yung sodium chloride na may konting asukal. So, pinapainom yan para ma-increase yung, absorption ng tubig, no, sa body. So, hindi pwedeng plain water kasi walang mangyayari dyan. Iihi lang niya yan, okay? So, kailangan merong halong asin, no? So, to maintain yung, yung hydration status natin. Okay? So, for next meeting, mag-start na tayo ng sodium and potassium tsaka ng chloride. Okay, so that's all for today, people. Ano po ang tanong natin? Ano po ang tanong? Non-sofa. Ha? Ano daw? Suka? Wala, ma'am. Ano daw yun? De Guzman, ano pong tanong? Ma'am, clarify ko lang po yung quiz po bukas sa lab. Yung sinasabi niyo po na insert po is yung magkahiwalay na total bilirubin tsaka yung direct bilirubin po yung aaralin. Opo, yun po. Yun din yung pagkukunan ko ng tanong sa exam ninyo. Ha? Para hindi na kayo malito. Okay? Okay, thank you. Ano daw yung suka? Sabi ni Real. Anong suka yan? Ano ba? Lumpiang toge ba yan? Almusal mo ang syala naman. Ma'am, hindi po. Okay. Sige. Sino yun? Si Camarillas. Yes po. Ano pong tanong? Ma'am, kailangan pa po ba ng calculator sa lab? Sa lab? Sa ngayon, wag muna. Okay? Sa exam na lang. Okay, sa exam na lang tayo mag-calcu. Para may challenge. Okay. Thank you. Sige. Bukas ha, submission ng lab sheet, quiz, direct total, tapos post-lab discussion ko, tsaka ETS return demo. So, please bring your, tackle box, yung playbook kit ninyo. Then, people, kindly adjust yung gauge, doon sa ugat ng partner ninyo. So, huwag na kayong gumamit ng 21 kung alam nyo naman ang ugat ng partner ninyo ay manipis. So, i-adjust ninyo. Bili kayo ng needle appropriate doon sa ugat ng kapartner ninyo. Kaya nga may iba-ibang gauge ng needle. Okay? Sige. Questions? Any questions? Ano pang questions natin? Okay na? Okay na. Sige. Kung wala na tayong questions, thank you people for your participation and time. Dismiss na tayo. Thank you. Bye-bye.